opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Pilipinas ang oras sa 14 na minuto makalipas ang alas 8. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Ay, nako. Hirap magkotse ng Rolls Royce. Tumirik. Ayan. Oy, maraming salamat. Parang Mike Lin ng Toyota Alabang. Ayan. Hinatak yung ating Rolls Royce. Vintage na. Buti na lang. Yung ating Rolls Royce, ang makina po ay Toyota. Ayan. Toyota Fortuner. Damdaming Bayan. Ay sabi nga, Lakay, may ano pa ba yan? May pyesa pa ba yan? Oo naman. Ada pang pyesa niyan. Ayan, sa online. Ayan. At pagka-serbisyong maganda ang kailangan dyan, sabi ko sa inyo, ano lang yan ayan, Toyota. Ayan, alam mo, Toyota talaga, maasahan mo yan Ayan. Asa na yung aking, rito, Sister L? Ayan, nawala tuloy, ha? Ayan, ikaw nga muna, Het. Take it away muna. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Actimed Quality. Oras sa ganap ng alas 8:19 at welcome back sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Ayan. Sabi sa akin, Lakay, saan galing yung Rolls Royce mo? 1965 model pa yata yan. Actually po, yan minana ko sa aking pamana na aking lolo. Ayan, ang lolo po na mahilig sa ganyan, mga vintage car, panong pa ng Gatsby yan Ayan, 1965 model ba ito, ha? Yan po ay pamana aking mabait na si Lolo Don Manolo Elizalde Imakalma. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Makalma at marami tayong issue ngayon. Nako, eto naman ko yung mga ateng. Walang marami nang gustong kumanta Yung mga nasa sangkot po mahabigan sa mga guni-guning project. Abay gusto nang mag-unahan. Abay gusto nang mag-unahan po mahabigan na kumanta. Ayan, patay tayo dyan Ayan, at dahil niya mahabigan ay marami tayong ibabalita ngayon at gusto mo makaalam ng mga sikreto ng mga involved sa mga guni-guning mga proyekto. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Oh, listen. Do you want to know a secret?
promise not to tell. Whoa, whoa. Abay, yung pong mga sikat na nag-testify dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, abay, gusto nang kumanta po, mahibigan, ha? Abay, nag-uunan na yata yung dala opisyal ng DPWH at yung isang kontraktor na halos maiyak nung gisahin po, mahibigan dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Actually, sila po ay nasa ano na ngayon eh. Nasa lookout bulletin ngayon ng immigration. Nag-issue na ba ng lookout bulletin, Sec Boying? Promise not to Abay, kahapon po may mahibigan na may request itong si bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Nailagay sa lookout order itong ilang kontraktor, ilang opisyal ng DPWH na involved sa mga guni-guni mga proyekto, ha? Abay, kaya lang bakit daw lookout bulletin lang? Ayan, kasi kung lookout bulletin po, mahibigan alam ba, pupunta ng airport, ayan. Titignan lang, lookout tatanungin lang kung saan pupunta, pero hindi po pwedeng pigilin, hindi po pwedeng arestuhin, ayan. Una, wala pang arrest warrant, ayan. Mukhang mabagal ang DOJ, Sec Boying, ha? Yusek Jesse Andres, ayan. Abay, mukhang mabagal tayo dyan. Yusek Gutierrez. Diba dami-dami nating Yusek sa DOJ, ha? Ayan, anyway, sa bagay, depende sa mga ebidensya. Ayan, kaya wala pang hold departure order. Kaya ito po mga babanggitin kong pangalan po, mahibigan na nasa lookout order, lookout bulletin. Abay, sabihin sa mga kapitbahay niya na umalis na. Umalis na. Pero sabi naman ng isang bubit natin, sabi mo lakay, ayan, bantayan sila, baka tumakas, mag-alis sa guo. Actually, ganun na nga ang mangyayari dahil kahit meron pa silang hold departure order, dahil sa dami ng kanilang mga pera ngayon, mga kuya, ha? Mga ateng, abay, kayang-kaya nang mag-ala-alis guo. Ayan. Ano naman yung, yung iba dyan, may private plane, ha? May mga helicopter pa, ha? So, yan po mahabigan ng ating susubaybayan. Kaya siguro, Seka Boying, sino ba Immigration Commissioner ngayon? Commissioner Biado, ha? Kaya lang, manggagaling sa DOJ ang order, ha? Ayan. Anyway, Madam Dana Sandoval, ano ba ang latest? Pero babanggitin natin mahabigan para sa mga inirekomenda ni Sec Dizon, Secretary Vince Dizon, na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order. Eto po mahabigan, ayan, babanggitin ko po ang pangalan niyo para makapagtago na kayo. Makapagtago. Mamaya nga pala yung ating special na balita, Sec Justice Sam Martires. Grabe, ha? Eto po mabigan ng isang opisyal ng Department of Public Works and Highway, Secretary Vince Dizon. Abay, nung hindi pa puputo itong mga guni-guni mga proyekto ng flood control, Mr. President, ha? Abay, talaga ng mga ayabang, nakaparada yung mga yung mga mamahaling sasakyan, sports cars, luxury cars, nakaparada dun sa, talagang nakabalagbag dun sa kalsada, dun sa harapan ng kanyang bahay. Ayan, dito lamang po, mahibigan. Metro Manila, malapit lamang po, mahibigan. Pero nung maglitawan na, ayan, magkaroon na ng investigasyon, inupakan na ng Pangulong Marcos sa kanyang zona, aba, biglang nangawala yung mga Ferrari. Pinagyayabang pa nung, ayan, kayo mga, yung mga piloto ng mga, dyan, contractor tsaka mga ilang congressman dyan, ha? Sabihin nyo yung mga driver na huwag masyadong magyayabang, ayan. Sabi na isang piloto na isang taga DPWH, grabe ang boss ko, dami-dami pinamiling Ferrari. 10, ha? 10 Ferrari Sec Vince Dizon, ha? Abay, teka muna, di ba ang nagre-regalo ng Ferrari yung mga kontraktor, ha? Bakit? Nagre-regalo ba ngayon ng kotse taga DPWH na? Mahabigan, babalikan natin ang mga iyan. Alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang.
Ay nako talaga, ang kakapal na po ng ilan nating mga opisyal. Ayan, walang kadala-dala. Bakit kanyo, ha? Abay, mantakin po niya maibigyan niya yung isinambit ng Malacanang, Mr. President, DBM Secretary Amena Pangandaman. Yung pong NEP, ayan, National Expenditure Program ay yung proposed budget for 2026. Siningitan na naman ng mga bilyones, mga kuya, mga ating, ha? Alang hiya naman, ano, ha? Abay, may mga flood control projects na naman. Ayan, nagkapatong-patong pa, doble na naman. Walang hiya, ang kakapal ninyo. Hindi na kayo nahiya. Kaya, buti na lamang at merong katulad ni Congressman Ronnie Puno. Ayan, sina kong Romy Acop dyan sa Kongreso, ha? Abay, nasisita ang mga ito. Ayan, so, ayan, Ridon. Kaya ibinalik po sa Malacanang yung isinabit na NEP ng Malacanang sa Kamara de Representantes. Back to basic. Back to zero. Mantangin po niya mahabigan naungusan pa yung dapat yung pinakamalaking pondo ang DepEd, ha? Abay, dahil sa mga patong-patong na insertion na naman, Senator Ping. Mas malaki ang budget kaya ng DPWH kaysa Department of Education. Daming bayan. Alamin nga muna natin ang latest mula sa Malacanang. Ay naimbag nga bigat, Apo Presidente. Ay, Apo, magsampol na kayo kaagad. Ayan, para hindi kayo nakakantyawan ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan, sabi niya, binanggit na nga ng tatay ko ang mga yan, eh. Ayan, ngayon, ba't wala kayong mabanggit, ha? Ayan, pagkatapos sabi niya, Sarsuela lamang daw po, Mr. President, ang ginagawa investigasyon ngayon sa maanumalyang flood control projects. Daming bayan. Pero wag daw mabahala. Ayan, ngayon ibinalik na ng Kongreso ang proposed budget, yung NEP. Ang Malacanang pinawi ang pangamba na maantala ang deliberasyon sa pambansang pondo kasunod ng utos na reviewin ang proposed budget, lalong-lalo na po ang budget ng Department of Public Works and Highways. Grabe talaga, napaka-worse na ang public works ngayon. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, tiniyak nga ng Malacanang na magiging mabilisan ang gagawing pagrepaso sa budget ng Department of Public Works and Highways. Ang pagtiyak ay ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro sa harap ng pangambang maantala ang deliberasyon sa pambansang pondo. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-review ang DPWH budget dahil sa sinasabing insertion sa panukalang 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Castro, ayaw rin naman ng Pangulo na magkaroon ng re-enacted budget para sa susunod na taon. Una nang sinabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon na tatapusin nila sa loob ng 2 linggo ang review sa inilatag na pondo ng DPWH. Lakay? Ayan, ba't ba kasi nasingitan yan? Di ba napansin ni Madam Beautiful, Secretary Amena Pangandaman na doble-doble pa ay mga pinondohan nung 2024? Naulit na naman, same Miss Let. Oo nga, Lakay, at gaya nga ng sinasabi niya, hindi madali yung proseso kasi ng pagbuo ng NEP, Lakay, kaya ayan, palaisipan din sa kanila kung paano nagkaroon pa ng insertion sa NEP. Ayan, alam natin na maraming nagpapalood sa budget ng DPWH, ha? Ayan, dapat ang tinignang mabuti. Ayan, dapat pinasuri sa NBI yan. Ay, NBI. Kaya NBI, lungkot din ang NBI ngayon. May nangre-rape na agent. Ba yan? Sandali lamang. So, anong gagawin ng Malacanang? Ibabalik na ng Kamara sa Palasyo yung NEP, Miss Let. Wala pang pahayag tungkol dyan ang Malacanang, Lakay, dahil gaya ng sabi ni DBM Secretary Pangandaman kahapon, wala pa silang natatanggap galing sa Kongreso. Hindi pa na-turn over. Ayan. Oo, Lakay. Ayun. Mukhang rekomendasyon pa lang yun. So, malaman natin ngayong araw kung magkakaroon na nga, kung maibabalik na nga Ayan. DBM yung NEP.
Kaya dapat banggitin na ng mga congressman na proponent ng mga flood control project Ha? Malalaman naman natin dyan O kaya yung mga taga DPWH. Ayan. Abay, o nga pala, Secretary Vince Dizon, Apo Mani Bunuan. Ayan, hindi nyo ba na-review ha? Sino ba nagre-review dyan Di ba dapat si ating Yusek Maria Cristina RC Muñoz Cabral ang nagre-review ng mga ganyan mga budget. Abay, 2024 pa, same. Ayan, same project, same location, same amount. Aba, hindi napansin yan. Talagang same talaga. Ayan, copycat kumbaga. Ayan. So anyway, siguro tama ay suriin nga mabuti ngayon na ngayon nagkakagustuhan. So ano pa schedule lang matukoy nga lakay yung mga insertion para mapunta doon sa ibang ahensya na mas nangangailangan. Ayan, lalo para na. ngayong araw lakay. Ano sabi mo? Ano ang araw schedule? Ngayong araw lakay ang schedule ni Presidente ay dadalo siya sa ceremonial signing. Ayan, may bagong batas na pipirmahan, Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Yan ay para magkaroon ng reforma dun sa kasalukuyang sistema ng pagbubuwis sa malalaking nagmimina sa bansa lakay. At meron siya mga bisita mamaya. Okay. Ano ito? May gagawaran ng Order of Sikatuna Award si Pangulong Marcos. Si dating DFA, UN, Antonio Lagdameo, dating UN representative. Sige. Sa Malacanang yan. Sa Malacanang ito lakay. Ayan. Okay, isa pa may salet ha. Ang Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio nangangantyaw sarsuela lang naman yung mga investigasyon. Niwala daw mabanggit na congressman, hindi katulad ng kanyang tatay, ang dating Pangulong Digong. Congressman Eric Yap, ACT CIS Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer. Ayan, ito pa. Congressman Josephine Ramirez Sato of Occidental Mindoro, alleged ghost projects in her district. Her alleged bagman is the district engineer, has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of said district engineer, but until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Former Congressman Teodoro Teddy Bagilat Jr., Ifugao, Lone District. Nako, ganyan yata ang gusto mangyari ni VP Inday kay Pangulong Marcos, magbanggit na rin ng mga pangalan ng mga congressmen. Yan naman. Kaya ang balik tanong naman lakay ng Malacanang kay VP Sara, bakit walang nakasuhan noong panahon ng dating administration ni dating Pangulong Duterte? Kung siya mismo ay umamin dyan sa ganyang kalakaran. Yun lang. Ayan. At least nahagawa doon ng shame campaign. Anyway, sige, abangan na lang natin yan. Role na ni Secretary Ombudsman Boying Rimulya yan. Ayan. Sec Boying. Abay, ba't ang bagal-bagal doon ng DOJ? Ayan, pagtarbuhin mo mga taga-USEC mo. Ayan, USEC Jesse Andres. Ayan, USEC Gutierrez. Siya ba yung mga USEC dyan sa DOJ? Ayan, para daw, para yung lookout bulletin order maging HDO na. Ayan, dito sa mga involved sa mga guni-guning project, hold departure order, hindi na sila makatakas. Lalo ngayon yung iba ay nasa abroad na pala. Mukhang wala nang balak bumalik. Ayan. Okay nga Rod. So abangan natin yan, Miss Let. Ayan, saan yung event? Sa Malacanang lahat o nasa labas din? Sa Malacanang lahat yun lakay. Okay. Para ngayong araw. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Good morning, Apo Little President. Apo Adrian, ayan, Mr. Babyface. Ayan, kumusta kayo dyan sa Office of the Executive Secretary? Abay, sabi na ating bubit, may mga lumalapit dyan na gusto maging whistleblower. Ayan, akala ko sa akala ko nakapag-report na itong mamaya babanggitin natin, ha?
Ramos ba ang pangalan nun? Naku, patay tayo dyan. Pero sandali lamang ha, pati ang mga taga-Senate Blue Ribbon Committee, abay nilalapitan na dahil yung iba, ayan, talaga namang gusto nang magkantahan. Daming bayan. Sige, ayan, kakanta kayo para wag lang kayo yung dapat least guilty kayo, ha? Kaya lang ibang gustong maging whistleblower dito sila yung talamak ha? Sila po yung may mga ghost project talaga. Daming bayan. Sandali lamang, Giselle Ricafort, ang yun daw ilang mambabatas. Sino mambabatas ito, Giselle? Congressman o senador? Ha? Ilang mambabatas na sangkot umano sa flood control scandal ipinasasama sa lookout bulletin. Allah! Aba, hindi lang kontrakto at saka mga ngayon, taga DPWH, pati legislators. Ayan, o nga pala ha. Warning din sa ating mga kababayan ha. Ayan yung binabanggit ng 2x2 kanina, sa bagay viral na ito sa social media. Yung nangyari sa Indonesia. Diyos ko, pati yung bahay ng finance minister, ha? Sinunog. Tapos yung bahay ng isang congressman, yung binabanggit natin, isang member of the parliament, ha? Nilusob yung bahay, niluto, ayan. Pati mga damit, sapatos, relo, ayan. Pati gamit sa bahay, ayan. Tapos yung luxury cars, naku, pinagwawasak ng taong bayan. Daming bayan. Tanong nyo, nasaan na rin yung mga aktivista estudyante? Wala na yata ha? Nalulung na sa social media ha? Mga has, ayan, abay Sec Mike Defensor, ayan, parang Rolly Francia ha? Asan na yung Sonia Soto? Nasaan na yung mga taga League of Filipino Students ha? Nasaan na ang mga taga National Union of Students of the Philippines? Sec Mike Defensor ha? Nasaan na yung mga SDK? Ayan, yung samahang double knit. Samahang Demokratiko Pilipino. Alam kong SDK nung araw yung bossing kong Atenista ha, na bishop ngayon si Bishop Widen King. Nung rumboy ako ang teach-in po nila mahabigay mga taga-aktivista, mga taga-Ateneo nung araw, mga taga-SDK samahang Demokratikong Kabataan ha, dun sa Anito Lads. Ayan. O kaya sa Vinta Lads. Doon nung araw ang teach-in. Samantalang yung mga taga-LFS naman makabataan ang teach-in naman sa Tondo, Manila. Daming bayan. Standby, Giselle, standby, Boy Gonzales. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Apo Kamsat. Ayan. Justice Sam Gairlan. Ayan, huwag kang mawalan ng pag-asa, ha? At Mr. General Edwin Ernie, isama na natin ito ha. Si Mr. Birthday Boy, Mr. Mayor General Elmer Soria ng Zambales. Happy birthday! Oras ganap ng alas 8:39. Sandali lang, isa pa. Bakit you don't own me? Ay, hari sa'yo, Laka. Ewan ko itong napipindot ni Het dito. Ayan, eto Het, eto, yan. Christmas and a Happy New Year from DZRH.
Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong 112 days na lang, Pasko na. 112 na lang? Yes, Lakay, ano ka bilis ba? talaga ng panahon. Alam mo na, ipunin mo na yung mga ano mo dyan. Ayan, kaya nga't nag-iipon na ako eh. Malapit na po na aking alkansya eh. Pero good morning muna, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos maray na aga sa mga kababayan ko, lalo na dyan sa mga taga Juvillar, Albay, dyan po sa Bicol. Ayan, si Mayor. Ayan, at hello sa aming mayor, si Mayor Jorem Arcangel. Ayan, si Vice. Ayan. Ang aming vice, of course, ang aking tiyuhin, Ayan. Tito Nong Arellano, vice. Si Congressman na may flood control. Ayan. Hindi ko kilala yung congressman namin. Ang bira ka. Yung banggitin yung congressman ninyo. Hindi kasi ha? Lakay, hindi ako sure kung sino yung congressman namin kasi ganun ba? hindi ako bumuboto doon na sa amin eh. Oo. Flying voter ka kasi. Hindi ako flying voter. Alam mo naman kasi hindi tayo makakaboto eh. Naka-coverage tayo pag election, Lakay. Pwede ka maging absentee voter eh. Ayan, uuwi pa ako niyan. Sige, di bale. Ayan. Hindi, sa Comelec lang yan eh. Kay Chairman Boy George lang yan eh. Daming Sandali lamang, Sister Eta. Ito mo ng report ni Giselle Ricafort at mamaya po, mahabigan, baka po kakilala ninyo, kamag-anak po ninyo, kaibigan itong mga i-mention namin, babanggitin namin ni Sister L mamaya. Yung bang mga nasa Immigration Lookout Bulletin Order, parang pagsabihan, tumakas na sila. Hindi, baka Lakay may nalilito. Yung lookout bulletin lang, hindi naman siya HDO. Kaya nga sinasabi ko, iba yung lookout bulletin tsaka hold departure order. Yes, oo. Kaya nga sinasabi ko, pag lookout bulletin, pag nasa airport kayo, titingnan lang kayo, lookout lang. Hindi, para ito na, bumiyahe siya, bumiyahe. Tatanungin nasa naman. record lang. Saan ka ba pupunta? Ayan. Yes, usual process. Sa Timbuktu. Sa Timbuktu. Yun din naisip ko lang Timbuktu eh. Sa Bahamas. Ayan. Sa Mount Fuji. Ayan, magtatago ng pera. Pwede frozen yun doon. Sa Switzerland. Hindi na taguan ng pera ang Switzerland ngayon eh. Ayan. Saan na ba, Lakay? Binubukin na rin mga secret accounts eh. Sa sa Dubai. Ayan, mga Middle East countries na rin ngayon. Akala ko mga Latin Hong Kong, America. China, Singapore, ha? Pwede ba doon, Lakay, sa Saan? Ano bang bansa itong... Alam niyo na mga taga-Amlak eh. Ayan, alam niyo ni Governor Eli Remolona. Kung saan usually. Ayan na, bossing Amba. Ayan na, Tony Abacan. Alam niyo na po ba kung ano mga bansa tinatago yung mga pera ng ilang nangurakot sa kaban ng bayan po. Eto na, ilang mambabata sa sangkot umano sa flood control scandal, ipinasasama ng commuters group sa Lookout Bulletin. Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, umaapila ang Lawyers for Commuter Safety and Protection na isama rin sa Immigration Lookout Bulletin Order ang mga politiko na sangkot di umano sa flood control scandal. Diin ni LCSP founder Atty. Ariel Inton, suportado nila ang aksyon ng DPWH at ang DOJ na ilagay sa IRBO ang ilang taga-DPWH at mga kontratista. Pero dapat sapul din yung ilang mambabatas na inuugnay sa katiwalian. Dapat din daw isama sa lookout si dating Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan sa kabila ng pagtanggi niyang may kinalaman siya sa anomalya sa kagawaran. Katwiran ng Commuters Group, may command responsibility pa rin si Bonoan sa mga opisyal na nasa lookout bulletin. Naniniwala ang LCSP na ang pagsama sa mga malalaking tao alinsunod sa nais ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi maantala ang kasalukuyang mga investigasyon at upang mapanagot ang mga dapat managot sa sambayan ng Pilipino. Ito si Giselle Ricafort para sa Mr. H sa Pilipinas, una sa Pilipino, Lakay. Ayan. Maraming salamat, Giselle. So kanina sinabit yung yung request sa DOJ, sa immigration. Meron bang wala phone? Pa sila, Lakay, panawagan Lakay, pa lang. Wala pa silang official na communication, Lakay. Pero meron na rin sila, Lakay, na ilang pinangalanan na mga kongresista na dapat maisama doon sa lookout bulletin. Yan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Giselle. Balik sa iyo, Lakay, Sister L. Daming bayan.
Nakaka-high blood yung ano, makita mo sa video ni Giselle kanina yung kababayan natin lumalangoy sa baha, ayan, oo. Yes, lakay. Samantala iba Lumalangoy sa pera. Ayan, private plane. Oo, ayan. lakay, yung mamamasyal lang. Kung kumain sa hotel 700,000. Yes, so, Grabe, ha? mamaya may chichika ako sa'yo mamaya tungkol sa ganun mga ba? ganyan. Ayan, akala mo, akala natin, pera nila yung pinambibili ng eroplano. Yun ayan, pala, helicopter. Taxpayers money pala nakalagay yan. doon sa kanila, this is where your taxes are being spent. Pero alam mo lang, kaya nakakalungkot lang doon, lakay. Kasi ilan sa kanila, hindi ko naman sinabing lahat, pero naging influencer na rin sila, lakay. Mga online content creator sila. Tapos ifina-flaunt nila yun, lakay. Pinagkakakitaan nila yung pinagkakitaan nila, ganon. Parang ano siya, lakay. Alam mo, yan ang kaibahan ng ating mga kabayang Chinoy. Believe ka sa mga Chinoy, Sister El. Negosyante. Oo. Ayan, ayaw nila ng ganyan. Katulad nung kumpare ni Mr. Cesar ng Toyota Alabang. Ayan. Hi, hello, Boss Cesar Lee. Good morning. I was friend. Ayan. Abay, galit na yung mga anak niya, masyadong tinitipid. Ay, talaga? Bilyonaryo na yun, ha? Biro man si Daddy, di man lang maibili ng kotse na bago. Yung parang kailangan mo paghirapan bago ka magkaroon, lakay. Samantala, iba yung mga anak, talaga ng mga living in style. Lakay, meron nga, niregaluhan agad. Pag 18th birthday, kung hindi ako nagkakamali, naka-BMW. Ayan, thank you kay Daddy. Ayan. Thank you kay Daddy. Maraming salamat sa mga luxury bags. Ay, yung nga kumpare ni Mr. Freddy Castro, ha, na nabanggit ko lang dito sa programa natin. Yung kababayan kong bilyonaryong Ilocano, ayan, nakita ko sa Greenbelt, kumakain sa Bacolod Chicken. Sabi ko, boss, hindi bagay ang bilyonaryo dito. Bakit dito ka kumakain? Baka paborito niya, lakay. Napakasimple. In the first place, Ilocano kasi. Ayan. Tsaka, lakay, hindi porket mas mura, hindi masarap. Masarap kaya. Ayan, nabanggit ko lang na bilyonaryong Ilocano. Ayan, talo pa ang mga Marcos. Sabi kong gano'n. Abay, natakot yung anak. Sabi kay Mr. Freddy Castro, kay Daddy, pakisabi naman kay Dayong Makalmat huwag naman babanggitin ng pangalan mong bilyonaryo. Baka makidnap kami. Hindi mo kami binibili ng kasasakyan kasi. Baka makidnap kami. Ayan. Pero iba, flaunt, ano ha? Buti hindi nakikidnap ang mga ito. Alam mo lang kaya, ang hugot nga ng ating maraming kababayan, kasama na ako doon. Yung parang tayo lakay, yung hard-earned money natin. Yes. Kapag minsan mayroon tayong nabibiling isang bagay na luxury na para sa atin, nahihiya pa tayong i-post yun Kasi baka anong isipin ng iba. Correct. Ayan. Pero sila lakay, hindi yung kapal ng mukha. At saka yung binavlog pa nila yung lakay. Palibasa, hindi kasi nila pinagpaguran, Sister El. Ayan. Kaya talagang parang wala silang pake. Kasi hindi naman nila pawis at dugo yun. May kwento ko lang. Ayan. Katulad ng boss namin, yung King of Motels. Ayan. Yung nag-push sa'yo para mag-aral ka. Yes. At yung nagpatayo ng building sa St. Benilde, yung Angelo King building dyan. Talaga, lakay. Yung bossing namin yan, Sister Ella. Ano bang ginawa dun sa mga anak nung graduate ng Lasal at saka Ateneo, ha? Ayan, babanggitin ko na ang pangalan. Ayan, yung boss namin isa na namatay sa helicopter crash, yung may-ari ng Victoria Court, si Archie King. Ayan. Lakay. At Widen King, ayan, may-ari na anito na ipinasara na. Sila ang original na mga masod, charot lang, puro lunch Dahil naging born again, bishop na ngayon. Alam mo nung bagong graduate ang mga yan, bilyonaryo yung tatay, ha? Ayan, Don Angelo King. Abay, ang ginawa dun sa mga anak ay pinagko-commute at pinagtrabaho talaga. Pinagtrabaho talaga sa Francisco Motors. Ginawa empleyado. Abay, kailangan maghirap kayo. Ayan, kailangan malaman nyo kung paano ang hirap ng buhay. Yun ang magandang training, lakay. Kasi ang tao na alam niya kung paano pinaghihirapan ng pera, alam niya kung paano gagastusin yung lakay. Yes, hindi yung waldas ka lang ng waldas. At karamihan ng mga Chinoy ganyan ang ginagawa sa kanila
kanilang mga anak, Sister El. Oo, Kaya alakol. saludo tayo sa Yes, kanila. at saka sila lakay, hindi sa kanila uso yung magtapos ka mag-aral. Parang may kaibigan ako lakay Chinese, negosyo talaga. Ayan, oo. Oo. Yan daw ang kaibahan natin tayo, sige anak, mag-aral ka para magkatrabaho ka. Mga Chinoy, sige, mag-aral ka para magnegosyo ka. Negosyo lakay, Ayan, oo. Dapat ganun ang mentality. Damdamin Bayan. Samantala, eto na ang ninong ng bayan. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney. Mamaya po mabigyan ni, baka kamag-anak nyo itong babanggitin namin. Yung listahan opisyal ng DPWH at mga may-ari ng construction companies na kabilang na sa hinihiling na mapailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order. Babanggitin po namin para mamaya baka mag-anak po nyo, kaibigan nyo sila, magtago na sila. Hindi naman, ikaw. Hindi naman. Ano lang naman, abisuan lang naman na, uy, nasa lookout bulletin ka pala. Wala naman sigurong masama doon, lalo na kung wala ka namang ginagawang. Lookout bulletin lang kaya lang yung pangalan mo nasa immigration. Eto, pakibantayan to ha, pakibantayan. Pag type nung pangalan mo, eto na, lookout bulletin. Ayan. Katakot-takot na baka abutin ka na ilang oras sa immigration Kaya yan. alam mo na, kung lalabas ka ng bansa, siguro mga 12 hours before your flight. Ilang araw ka ba sa Macau? Ayan. Kailan nang balik mo? Mga ganyan Oo, lakay, kailangan. Anong hotel ka titira? Mga ganyan. Yes, so dapat alam nila kung kailan yung balik at saan ka tutuloy. Pero eto na ang nino ng bayan nasa Manugit, Tondo, Manila sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Merry Christmas. Oh, Papa, Papa. Merry Christmas. Eto na ang nino ng bayan, Ninong Sherwin. Sino ang Ninong. maswerte ang bibigyan mo ng aginaldo sa Tondo, Manila? Ninong! Lakay, anong latest? Ayan ang tanong natin ngayon, Lakay, lahat ng mga kapitbahay natin. Ang latest, kuya, ayan. Anong latest? Ang latest, kuya, ha? Ayan, tinatanong ni kuya ang latest. Abangan mo, kuya, ha? Ano pangalan ni kuya? Pangalan nyo, Rustico. Si Tatay Rustico. Tatay Rustico. Ayan. Tatay Rustico, ito ang latest. Abangan mo, ha? Sherwin, sandali, ha? Yung ating special na balita, isang opisyal ng DPWH, ha? Yung kanyang collection ng Range Rover, Land Cruiser, Ferrari, Mercedes-Benz wagon, Wow. Porsche, ayan. Mamaya, kuya, ha? Yan ang latest sa ating special na balita mamaya. Yun yata Ayan. nakasabay kong Ferrari no isang araw, pula. Ganun ba? Oo. Sa may area naman daluyong lakay. Tapos Ferrari, pagkatapos may backup na Toyota Land Cruiser. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang. Okay, proceed, Ninong Sherwin. Ako, Lakay, si Sakel, bukod dyan, may mainit din na usapin ngayon dyan sa mga, ano yung tawag mo, Lakay, dyan sa Padre Paura? Gods o Lord? Gods of Padre Paura. Ayan, Gods of Padre Paura. Padre Paura, Lakay. Dahil alam mo ba na mainit daw sa din yung campaign donations noong 2022 election. Dahil ayon mismo kay COMELEC Chairman, kay Commission Chairman Boy George Garcia. May 31 kontrasista ang nagbigay di umano ng donasyon sa iba't ibang mga national candidates nitong nakaraang eleksyon, Lakay. Pero bakit parang Sherwin, Senate President Lakay? kinakabahan nga ako Baka pati si Presidente Bongbong ma-disqualify
Kapag ikinanta kung sino, pag kumanta kung sino-sino yung nagbigay, ano lakay. May nagbigay din ng campaign fund sa kanya eh. Pero baka hindi naman ano lakay. Patay tayo dyan. Sige, proceed. May feeling daw kasi lakay itong si Senate President Chis Escudero na bakit siya lang yung binubugbog sa naturang issue matapos nga na mayognay sa kanya ang isang contractor na si Lawrence Lubiano ng Centerway Construction na nagbigay sa kanya ng 30 million campaign na fund noong 2022. Anyari sa ibang politiko lakay na nakinabang umano sa political donation ng mga contractor na ang ilan pa pala sa kanila lakay sila rin ang may-ari ng mga construction company na gumawa ng mga ghost project at palyado mga flood control project na sila rin nag-iimbestiga. Sherwin, Kayo mga ma'am, sir. ba't ang ingay mo? Tahimik ka na nga si Senator Chis. Ikaw naman. Iingay ka. Hindi nga nagsasalita. Ito talaga si Ninong Sherwin eh. Sige, bigyan mo na lang si... Sige. Silent treatment na nga eh. Si Kuya Rosico na lang. Kanina pa nag-aabang ng Aguinaldo. Ayan. Eto na, dahil si tatay, pangalan ulit. Rustico. Tatay Rustico. Rustico de Quiros. At yan na lang katutok. Wow, nakikinig. Ganda ng mga transistor ni Kuya. Para makapakinig ng mga balita mo sa DCRH. Sino paborito mo announcer? Dayo Makalma. Aba naman. Bigyan ka agad ng premium si Kuya Rustico. Ayan. Boss. Wala po. Aguinaldo ko sa iyan, Kuya. Ayan, Aguinaldo ng DCRH po. Ayan, dahil kayo po ay masugin na taga-subaybay ng DCRH. Next election, dadagdagan ko yan. Ayan. Magi 5,000 na yan. Thank you, Kuya. Wala po naman, Kuya. Meron ka rin DCRH grocery, name bag na bigas, DCRH t-shirt, at syempre ang limited edition na Rolls Royce. Rolls Royce umbrella. Kung ano lamang, kung bibili kayo ng Rolls Royce, pero kung makikinig kayo sa DCRH, hindi na kayo bibili ng Rolls Royce, magkakapayong na kayo, automatic yan. At syempre, ang damdaming bayan sa mini component sa Tindide. Makalma, ano masasama mo, tatay? Maraming salamat po sa lahat ng binigay nyo. Wala po naman, po. Kuya Rustico. Ayan, good morning po at congrats. Mukhang matikas pa kayo, Kuya. Ha? Ayan, ano ba sikreto po ninyo? Ilan daw ang ano nyo? Sikreto, matikas pa po kayo. Isa lang mo. Ano po? Ito lang daw asawa lakay, pero matikas pa dahil. Wala na. Wala na. Isa. Hindi na tumitikas. Ikaw naman. Nabigla daw siya lakay, nabigla. Isa lang talaga. Wag ka. Wag kang mag-alala, Kuya. Ikaw taga-Tondo. Ayan, pasasama kita kay Boy Gonzales. Dadalhin ka sa Pegasus. Ayan. Biro lamang po. Ayan. Maraming salamat, Kuya Rustico. Ayan, ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Ingat. Si Tatay Rustico makakapag-educational tour na sa Pegasus. At dahil sa mga makilala kay Deo at kay Tatay Rustico dyan sa Pegasus, lagi lang kayo tumutok sa DCRH. Baka kayo na susunod natin winner sa DCRH. Malakas promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DCRH. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, Kuya Rustico. Ayaw na aling felicidad ng mga ganyang usapan, ha? Ayan. Grabe naman. Hahambalusin tayo ng Rolls Royce na payong, ha? Lakay, ang dami-daming nagtatanong. Pwede ba daw silang makisakay doon sa Rolls Royce mo? Tsaka, alam mo, Lakay, may nagtanong. Wala, hindi ba daw galing yun sa flood control? Baka daw yung para sa Star City yun, yung aking Bubit Construction Company, matagal na pong nalugi. Bubit Construction Company, ha? Hindi pa ako makuha ng kontrata kasi nakukopo ng mga ng mga malalaking magbigay ng komisyon. Kaya naman tayo, Ilocano, hanggang 5% lang tayo.
Wala iiwanan ka. Aayawan ka talaga. Ayan, kaya tuloy, ayan, nalugi aking construction company, ha? Kaya aking Rolls Royce, hindi na nadagdagan eh. Ayan, hindi na nadagdagan ng brand yun na may payong. Lakay, maganda yun. Vintage yung Rolls Royce na yun, Ayun ha? nga pala yung mga, Lito pala pag sabi, classmate Lito Valenzuela, ha? Pwede rin bang makasakay? Ayan, pwede, ha? Ayan, pagka office hours po, mga kuya, mga ateng, ayan, nakaparada naman po dito sa parking lot ng Star City. Ayan. Pero, mayroon yung twist po yung Rolls Royce nila, Kay. Bakit? Huwag mo ibig Toyota ang makina. Sinabi ko na, Hindi naman. Ano? Walang reverse. Puro abante ka lang. Ingatan nyo na po, baka magasgas, baka magalit ang nagpamana sa akin. Oo nga, grabe. Ang lolo kong Don Manolo Elizalde Imakalma. Oo nga, grabe lang kaya, no? Sobrang vintage na yun. Treasure yun eh. Kaya nga, kaya pagka pina-under ko, ingat na ingat ako eh. Ha? At maraming salamat sa Toyota Alabang, Mr. Cesar Lee. Ayan. Dahil ang makina po yan talaga ay Toyota Fortuner yan eh. Kaya pagka tumitirik dinadala ko lang sa Toyota Alabang. Pero iba talaga yung mga vintage cars, Lakay. Yung na-amaze ako dun sa isa, ano yun, ganun Lakay? ba? O Limousine. yun, Cadillac. Ayan. sobrang haba, Lakay. Ang ganda. Sabi ko yun ang ginamit namin nung nag-cover kami kay Reagan ba? Kay Boss yun. Para makalapit. Para makalapit hindi harangin ng mga Saan ka, reporter? Nakalimusin. Sama dati si May Rest in Peace, parang Dixon Jonko. Ayan. Samantala, ayan, ba't ba kasi nauso yung Rolls Royce na Toyota ang makina? Para trivia po, para sa kaalaman po ninyo, ayan, ang nagpuuso kasi niyan si Delate Rod Navarro, ayan. Si Rod Navarro, malapit yan kay dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, ha? Pagka gustong matawa ang dating First Lady nun, Sister El. Abay, tatawagan lang ang Rod Navarro. Ayan, Abay, alam mo naman kung bumangka ang Rod Navarro nung araw, lakay Rolly Gonzalo, di ba? Ayan, parang Andy Verde, ha? Ayan. Pagka bumangka ang Rod Navarro, ay talagang hagalpak ang Gerald Mison. Iba ang mga banat, Lakay. Most merciful Tom Rentoy, ha? Ayan. Minsan mahilig din si Rod Navarro ng mga American cars, ayan, mga vintage cars. Mga Buick, mga ganyan. Parang mga nakikita natin yan sa Fort Santiago. Yung mga kotse ng mga dating presidente. May Rolls Royce siya, Sister L. Abay, siyempre, nagbabayan siya lang Rod Navarro. Binebenta ng First Lady Imelda Marcos. Ng Rolls Royce. Rolls Royce. Makulit. Ayan. Sabi ni Madam, Manang Biday, sabi niya kay Manong Lito Gorospe noon, Lito, ayan tingnan mo nga yung binebentang Rolls Royce sa akin ni Rod, sabi niya. Kasi ang kulit. Ang kulit. Kulit Ayan. Sige ma'am, ayan, tingnan ko po. Ayan. Siyempre, ang Friday man ng dating First Lady, ha? Manong Lito Gorospe, di tinignan yung binebentang Rolls Royce ni Rod Navarro, ha? Ito pala, ayan. Di-report siya kay Madam First Lady. Ayan. Ma'am, okay po. Ayan, maganda naman yung binebentang Rolls Royce ni Rod Navarro. Ayan. Ganun ba? Tinignan mabuti. Yes, ma'am. Ayan. Kaya lang po, iba ang makina. Bakit? Toyota. Rolls Royce, Toyota, ang makina. Alam mo kung ngayon yun, Lakay, scam yun. Scam. Okay, parang bossing Willie Titen, maraming salamat. Ayan, nag-comment na sa atin, Sister L. Yun daw pa yung pinamimigay natin kay Ninong Sherwin. Ayan, o-order daw siya ng payong na Rolls Royce, ang tatak. Ayan, marami daw niyan online ngayon eh. Ganun ba? Bossing Willie Titen, promise mo yan, ha? Ayan, talaga ba? 200 muna, ayan. Pwede po bang kasama kami nila kayo doon? Tigisan muna kami. Tapos the rest ipapamigay po namin. Pero bumulong si Willie Titen sa sabi niya, sige, kaya sagot ko na yan. Ayan, kaya lang mo pagsasabi, bakit? Made in China. Kaya nga sabi ko sa'yo, meron
sa online yun. Oras, teka muna, Sister L. Ayan, at alam mo naman, ayan, ang daldal mo kasi, ha? Ha? Ako Ayan, lang? Ako lang ba? Dalawa tayo rito, Ang lakay. daldal natin, eh. Ayan. Sandali lang po sa ating mga report si standby Brad Raymond at Paas. Ano ang latest dyan sa Senado, ha? Abay, meron na bang na-screen na whistleblower? Ayan, nag-uunahan na itong mga taga-Bulacan, eh, ha? Na maging whistleblower, Sister M. Nagpapaunahan sila kumanta. Yes. Mga singer, ha? At saka, eto, yung mga magkakabarkada, magdididala na, maglalaglagan na. Isabong ba? Ay, hindi. Isabong to. Parang sabong lang lakay, Ayan, ano? nakatawa rin panoorin ng mga ito, ano, ha? Gagawa kayo ng kalokohan pagkatapos nangungupete kayo ngayon. Tapos ngayon, kanya-kanyang hila kayo ng buntot nyo. Diyos ko, Lord. Sandali lamang. At yung opisyal ng DPWH, Sec Vince Dizon, ayan, itetext ko ang detalye niyan para maimbestigahan mo ito. Maganda yan, ha? lakay, para direkta. Ma-lifestyle check mo ito, yes. ha? Kaya kasi sa paro ito na tag-ulan, mga kuya, mga ateng, ayan, bahana naman. Ayan, anyan pa ba yung bagyong Kiko o lumabas na? Ayan, nakaalis na ba ang bagyo? Andito pa? Aha. Di ba lumabas na? Tama ba ako? Ayan, lumabas na kasi. Buti Yes. naman, Ayaw lumabas. niya lakay dito sa Pilipinas. Ayan, baka ipatawag siya sa Senate Blue Ribbon Committee. Baka mahiring pa bago lumabas. Ayaw ni Ate Shawi ng ganyan, ha? Sa panito na tag-ulan, mga kuya, mga ateng, madami na naman ang nagkakasite, kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alagaw sa katawan, ha? Justice Sam Martinez. Kung ano ang payo ng doktor, sunod ka lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class yan. Gamot sa high sugar, syempre, world class. At gamot sa high cholesterol, ayan, yung mga sebo-sebo natin sa katawan, world class yan, mga kuyang. Pero, presyong abot kaya. Ayan, presyong Ilocano yan. Apo kasigod hamyas. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na lamang ng Pfizer, yan, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, at siyempre Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin siyempre ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. bagal. Sa cellphone na. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:12. Korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Naku dong, saan ba yung lugar na kalahating bilyong droga, ha? Yung inilagay sa balikbayan box, ha? Sa Bulacan ba ito? Sa Pampanga? Ayan, sa Clark ba yan? Grabe. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your nipa. Jingle bells, jingle bells, jingle. Oras, Sister L. 9:20. At dito na tayo, Justice Sam. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng buwit mo, Senator Jinggoy, ha? Magkakaroon ba ng kudita sa Senado, ha? Ipapatawag ba sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Cheese? Pwede ba yun, Senate President? Alam mo lang kayo itong center waste talagang, parang pansin ko lang
ewan ko, siguro nagpapaka-totoo na lang din talaga siya. Sinabi niya Yung Centerways. Yung nag-donate daw. Diba? Sila yun. Anong sabi nung nag-donate? Nagbigay daw sila ng 30 million. Inamin naman nila sa hearing kay Senator Cheese daw. Kaya biglang natahimik Senator Cheese Tapos, lahat ng tanungin sa kanya, lakay, sinasagot niya. Sabi siguro niya, sabihin ko na kaysa ako pa mapahamak. Kaya sabi ko, nagkakalaglagan na Nagpapaka-honest talaga siya lakay pag pinanood mo yung video niya. Yes. At ayon sa ating bubit DPWH Secretary Vivencio Dizon, alam mo ba na meron isang opisyal ng DPWH SEC na merong Range Rover? Ayan. Range Rover made in UK yan. Oy, parang bossing Willie Titen, ha? Imported din pala lakay. Ayan, sabi niya, huwag kang mag-alala lakay yung idodonate kong Rolls Royce umbrella, sabi niya, ha? Ayan, palalagyan ng tatak na made in UK. Alaga bossing, ha? Ayan, Willie Titen. Ayan. Aasa dyan ang ating mga listeners, ha? Ayan, pag umikot ang Ninong Sherwin, kapag po pagka nakalusot na sa customs, kasi dadaan muna yun sa customs lakay kailangan ng clearance Ayan, mamimigay po tayo ng Rolls Royce na payo. At ayon sa ating bubit, naku, standby Boy Gonzales. Naku, speaking of mga nasaan ang mga aktivista? Ayan, abay mga pulis at security guard ng DPWH naka-alerto ngayon sa rally ng mga militanteng grupo, baka sunugin. Dagdag ko lang yun. Oy, kayo mga magra-rally, wag na mo kayong gagaya sa Indonesia, ha? Yung sobrang baka mamaya gagawa kayo ng mga molotov bomb dyan, ha? Ayan. Sobrang gulo, ayan. At ayon na sa ating bubit Secretary Vivencio, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo ng pagbabalita ng iyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment na ating katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lingkod ay aktibong-aktibo pa rin sa pagtatrabaho. At maniniwala po ba kayo na nakakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging? Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya kuyang mga ating mahalaga-alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug, malapit sa inyo at mag-uwi na sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Love you, Nay. Love you, Tay. At ayon sa ating bubit, nakapitbahay ng taga DPWH. Naku, patay tayo dyan. Ayan, pero hindi naman niya alam. Naasar kasi makapitbahay. Ang bira kung magparada ito, kala mo sa kanya ng kalsada. Ay, talaga lakay. Alam mo naman yan, maraming may mga kapitbahay na nag-aaway dahil sa parking, Sister L, ha? Ayan. May nagpapatayan pa nga dyan, Ayan. Alam mo sa Loyola Memorial Park, di mo inabutan hindi yun? Hindi ko na inabutan yun. Ayan, nag-awan sa parking All Saints Day, Sister L, nagagawan sa parking, ha? Nako. Nag-unahan. Yung isa, binaril, patay. Dahil lang sa parking. Yes, at ayon na sa ating bubit, alam nyo ba na mahilig din pala sa luxury at mga sports cars itong isa opisyal ng DPWH. Ba? Wow. Talo si Ma'am Zara Diskaya, ha? Talagang talo kasi ang parking nitong taga DPWH, Sister L, kalsada na doon sa harapan ng bahay. May-ari pala. Puno na doon sa kanyang garage. Di lang nasabi ng ating bubit kung sumobra na? Sumobra. Ayan, di lang alam kung ilan ang kasya doon sa parking. Baka hindi naman ganun kalaki yung parking. Ayan.
Kaya yung kanyang Range Rover, ayan, may ano ba to? May nakuha ba ang plate number? Ayan. May picture, Lakay. May picture. Sabi mo dun sa mamaya. bubuit mo, magbigay siya ng picture. Wala na nga kasi itinago Ay, na. tinago na. Sayang. Sayang, napicturean sana bago nawala. Ayan. Pero okay lang yan, Lakay. Pero alam mo, Secretary Vince Dizon, itong isang opisyal ng DPWH ay RD. Ayan. Regional Director. Regional Director. Saang rehiyon? Abay, teka, mabubisto na yan. Ayon na sa ating bubit bukod sa Range Rover, merong Land Cruiser. Wow. Bossing Cesar Lee, parang Mike Lee, magkano bang LC ngayon, ha? Ferrari, ayan, at Benz wagon. Naku, yung Benz wagon, ganda-ganda niyan, Sister L, ha? Kaso Lakay, pagka ganyan ng mga sasakyan mo, pagka nasira yan, hirap na hirap ka naman. Ay, oo. Yes. Gugustuhin mo na lang huwag ipaayos. Hindi. Sa mga may kaya, baliwala yan. Ay, sa bagay. Ako, wala akong ganyan eh. Hanggang tingin lang ako, Lakay eh. Di ba, may sasakay naman kita sa Rolls Royce. Yan. Saka sa Cadillac limousine. Ayan. Ayon na sa ating bubit at bukod sa mga sasakyang yan, abay, binibida pa nung driver ni RD, ha? Yan. Talaga? Grabe yung boss ko, dami Ferrari, 10. Ha? Ayan, oo. Totoo yan, Lakay? 10? Yes, ayan, sabi ko, ano yung 10? Mukhang panregalo, Sister L. Ayan. Di ba ibang kontraktor parang abogado lang. Ayan. Para yung kilala kong si attorney acceptance fee. Attorney M. Ayan. Acceptance fee niya ko, Sister L. Land Cruiser. Ayan. Nagulat naman ako dun sa 10 Lakay na Ferrari. Land Cruiser o kaya ay Lexus. Ayan. Yung nga, mukhang panregalo, Sister El, sa congressman ito, ha? Ayan. Okay. Ayun na. At may Porsche pa. Ayan. Ayon na sa ating bubit, dati-dati ay nakaparada sa kalsada, ha? Sa harapan lamang ng kanyang bahay, mahina siya, talo siya ni yung taga Philippine Ports Authority. Ayan. Dahil di na magkasa yung kotse sa kalsada, binili yung kabilang lote. At least hindi daw siya obstruction. Diyan sa Loyola Grand Villas. Ayan. Binili yung kabilang lote. Ayan. Nagpagawa ng para iskaparating malaki. Ha? Parang showroom. Ayan, kasi yung mga ganyan sasakyan talaga mini-maintain yan eh. Parang showroom na parang kotse sa Toyota. Alabang na nasa 5th floor. Kita mo yung kotse doon na naka-display. Ayon na sa ating bubit Sister L, ayan, dati-dati ay nakabalagbag dun sa harapan ng kanilang bahay. Abot hanggang dun sa harapan ng kapitbahay. Ngayon ay gone in thin air, Sister L. Nawala na. Ano kaya nangyari? Nag-evaporate. Siguro ay ipinatago o malay mo, araw-araw ginagamit naman. Ayan. Kaya ay biglang pina-change oil. Ayan. Preventive maintenance. Periodic maintenance yata yun. Ayan. Anyway. Sabi kasi ni Attorney Samaniego, preventive maintenance. Ginaya ko lang siya. Attorney Cornelius Samaniego Jr. Noble Sir. Ayan. Baka Rolls Royce ang acceptance fee mo. Pasakay naman. Ayan. Sabi ni Attorney, Lakay, ano to? Client, ano to? Huwag mo namang divulge yung information. Confidential yun, Lakay. Ganun ba? Siyempre naman prerogative na. Siyempre. Pero malaki yan, for sure. Kasi mayaman ang kanyang. Tanong natin kay Attorney Mike Teson yan. Mayaman ang kliyente. Kuya nga Pats Arbas. Ayan. Ayon na sa ating bubit, ang DPWH official na itinago na ang kanyang mga koleksyon na sports cars na dati-dati ay nakabalagbag sa kalsada sa harapan ng kanyang bahay. Taga Villar City, Sister L.
Oh, my goodness. Abig, Somewhere nasa inyo in the pala south. Ito. Yes, somewhere over the rainbow. Taga Villar City pala ito, ha? Ayan. Principal, good morning. Kumusta po kayo? Ayan, ginagawa niyo ngayon. Ayan. Aba, baka babangitin na ba? Ayan. Nasa Villar City, ibig sabihin po ay Las Piñas. Ayan. Ito naman sila. Yung clue na muna nga, yun na yun. Ang dali-dali na yung hulaan nun eh. Oo nga, ha? Ikaw naman eh. Baka hindi na magtrabaho yung mga investigador ni Secretary Vivian Dizon. Ayan. Oo, dapat kay Secretary Dizon mo nalang ibigay. Tapos yung clue mo. Kailan pakapihin niya muna ako sa coffee drop ni Kuyang John Francisco, ha? Doon namin pag-usapan niya. Gusto ko talaga dahil segue mo talaga yung coffee drop eh. Siyempre naman. Sarap-sarap kayo ng coffee drop ni Kuya John Francisco, ha? Tsaka yung kanilang mga ibang mga hindi lang kape doon lakay eh. Yes, masarap ang kape na dyan. May milk tea na rin sila. Yung milk tea na may bilog-bilog na kulay itim, anong tawag Pearl doon? yun? Ikaw na. Pearl ba yun? Sagulang yun eh. Sabi mo, tayo ng kambing. Sagulang yun eh. Ayan. Pearl yun lakay. Pearl, magkaiba yun. Ganun ba? Magkaiba yung lasa nun. Iba ba yung black pearl tsaka sago? Oo, yung boba. Iba yung lasa nun lakay. Yung sago pang halo-halo lang. Oo, Pinoy yun. Ito imported. Wala bang ano yan? Wala bang formalin yan? Grabe naman wala. Wala. Ayan, naka-standby si Raymond tsaka si Milky Rigunan. Ayan. Raymond, kaya ba ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President? Pwede ba siya mag-explain doon? Doon sa sinasabi niya, ano pangalan ng company? Aling company lakay? Yung Centerways ba yun? Centerways lakay, yes. So, Centerways yung binabanggit. Ayon sa ating bubita, Sister L, para sa mga taga DPWS na nakikinig sa ating ngayon, dati-dati, mga taga Padre Faura ang nakikinig natin sa atin, Sister L. Yung mga gods of Padre Faura. Ngayon? At yung mga taga Bureau of Customs, ngayon ay mga taga DPWH na ngayon. Lakay nakamonitor sila kung ano daw sasabihin mo. At ayon na sa ating bubita, Sister L, narito muna ang request ni Senator Rodante Subarriaga Marcoleta sa DOJ. Gagraduate na sa construction business. Ayan. Natawa na ako, graduation song yung pinlay mo. Nakakamiss pa naman marinig yung graduation song na yan. Siyempre, Sister L, para maganda ang pagbanggit natin ng pangalan. Ayan. Sandali lamang, Raymond, standby man ng Milky, ha? Ayan, standby sa mga taga DPWH. Itong official na itinago na yung kanyang mga luxury cars. Ayan kasi, masyado kayong showy. Ayan, flaunt pa more. Flaunt ngayon, iyak bukas. Ayan, ganyan kasi mga Chinoy. Ayan, mga gawin yung model. Ayan. Ang yaman-yaman na, nakachinelas pa. Yung para pag nakita mo, siya ba yun? Oo. Diba? Si ano laka, yung construction magnet din, si Konsunhi. Konsunhi. Yung matanda. Oo, nakita mo yan. Nakachinelas lang lagi lakay, tsaka naka-short, tsaka bilyonaryo, ha? T-shirt, oo. Tapos para may interview si Katunying sa kanya, pagpunta niya dun sa office, muntik pa daw niyang lagpasan kasi ganun nga, may mamalan nakaupo sa gilid ng chinelas. Di mas lalo yung kumpare ni Mr. Freddy Castro. Sino? Yung Ilocanong bilyonaryo. Talaga? Baka nakasando yun, Ito nga. Ayan to rin. Naisegue ko ito. Hahaba tuloy yung kwentuhan natin. Anyway, nandyan na, ha? May manta kami may nag-apply na driver. Ayan, yung Ilocanong bilyonaryo, andun sa parking. Ayan, nakaupo na nanigarilyo, ha? Sabi, boss, pre ba ang tawag eh? Pre, ayan. Hindi niya alam, boss niya yun. Dito ba nakatira yung itong si Mr. Icasiano? Dito. Kasi pre, mag-a-apply kong driver. Gising na kaya siya?
Pinapunta sa bahay eh. Sige, sabi ng Billy, sige, sandali lang ha. Ayan na. Diyan ka lang. Ayan na. Sasabihin ko. Ayan na. Nainip na yung nag-a-apply na driver. Sabi, tagal naman nun. Sabi, di na lumabas. 2 oras na eh. Tapos lumabas yung amo, Sister El. Yung palang pinagtanungan niya nasa ano. Yun. Ay, boss, kayo pala yun. Pre lang yan. At least lakay, for the first time, na-pre niya yung amo niya. At ayon na sa ating bubit, eto na po, baka kaibigan nyo, kakilala nyo mga ito. Sila po ay for lookout bulletin order. Ito po ay request ng Senate Blue Ribbon Committee. Number 1, Sister L, ako na magbabagay number 1. Go ahead. Ang presidente ng Legacy Construction Corporation na si Mr. Alex Abelido. Ayan. At anak niya kaya ito? Kasama lakay eh. Raymond Abelido. Ayan. Father and son kaya ito? O magkapatid? Baka magkapatid. Hindi natin sigurado lakay. Number 3, Sister L. At ang number 3 naman, ang presidente ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, ang pinakasikat lakay. Ate Sara Diskaya. Gusto ko yung may wow ka. Bakit may wow? Number 4, owner manager ng St. Timothy Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando. Number 5. Panglima, ang may-ari ng QM Builders, Alan Querante. Number 6, owner ng EGB Construction Corporation, Ernie Bagaw. Number 7, ang presidente ng Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Yomir Villanueva. Number 8, sayang din natin nalagyan na ng summa cum laude. Magna cum laude. Top 10. Ayan, parang ano na lang tulakay. Honorable mention. Ayan. With honors. In no particular, pag with honors kasi di ba lakay, with no ano yan, particular orders yan. Ayan, so, with honors na lang tayo. Honors na lang tayo, ha? Ang presidente ng, eto na, ha? Ang favorite ni Senator Cheese, ISP, good morning. Ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lawrence Lubiano. Number 9, ang President CEO ng SunWest Incorporated, Aderma Angeli Alcazar. At number 10, ang presidente ng Hightone Construction and Development Corporation, Mr. Edgar Acosta. May mga kasama lakay. Company, Gina Arevalo. Number 12, Michelle Baraquiel. Ayan. Same sa Hightone Construction yan. Yes, 3 pala sila lakay dyan. Samantala pang 13 naman po ang may-ari at General Manager ng 888 Construction and Supply Incorporated, Wilfredo Natividad. At kasama niya si Miss Jocelyn Reyes Natividad. Oh. Mahaba ba itong listahan natin, Raymond, Manang Milky, kaya please bear with us, ha? Sabi ni Manang Milky kasi, lakay Raymond, bilisan nyo kayang dalawa, kanina pa kayo eh. Alangan naman putulin natin yung pagmamarcha sa entablado, ha? Sa kayo nakakuha, may pag-graduation sila kay. Number 15, ang president ng Amo Royal Crown Monarch Construction Company, Mr. Romeo Miranda. Number 16, General Manager ng Wawaw Builders, ang takot na takot magsalita at nanginginig na si Mr. Mark Alan Arevalo. Ang gusto ng kumanta, ayan. Ng ano ba magandang kanta para kay Mark Alan Arevalo, ha? Do you know a secret or
Ano ba magandang bagay dito kay Mark Alan Arevalo, ha? Number 17, ang presidente ng MG Samidan Construction. Ganda ng pangalan. Marjorie Samidan. Number 18, presidente ng LRTK Builders Incorporated, Luisito Tique. At number 19, proprietor ng Road Edge Trading and Development, Mr. Ryan Willie Uy. Number 20. Ang 20 lakay, eto medyo nababanggit madalas sa mga hearing. General Manager, Darcy and Anna Builders and Trading, Darcy Kimel Respico. Ito yung special mention ni Senator Ping, ha? Ayan. Ito yung guni-guni, ang mga proyekto. Ayan. Ito ang may invisible project. At inuulit natin, baka kakilala po nyo sila, kaibigan. Ayan. Pakisabi magtago na sila. Hindi naman ganon. Ikaw talaga. Pakisabi po sila ay, ayan. Para lang for awareness. Yes. Nasa lookout bulletin. Lookout bulletin lang naman. Elbow pa lang po. Hindi pa po HD. Pwede pa silang bumiyahe. Yes, Pwede pa silang mag-abroad. Ayan. Yes. Habang wala pang hold departure order. Ayan. Ikaw talaga. Number 22. Ayan. 22. Manager ng Elite General Contractor and Corporation, Maritoni Melegrito. Ayan. Ay, lakay, may malagpasan kayong 21. 21 Ang owner-manager ng Ed Marie Construction and Trading, Edgardo Sagum. Ayan. Sagum with double G. Sagum. Sagum. Ayan. At number 23, ayan, General Manager, owner ng Third Star Builders Contractors. Ala, kapangalan pa ng presidente. Ferdinand Beltran. At number 24, authorized managing officer, Raymond Builders Incorporated, Melanie Raimundo. At number 25, manager ng, iba ng pangalan to, Silver Wolves Construction Corporation, Alvin Diego. Taray naman yung lakay. Lakay, ang dami pala nito. Yan nga, konti na lang. Ayan, bilisan mo, ha? Eto naman, lakay. Mga taga DPWH officials po itong babanggitin natin na nasa ano naman tayo, DPWH University. Yeah. Ito po ay nasa lookout bulletin lang po, ha? Lookout bulletin lang yan. Ang una na dyan, lakay, 26, former district engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office, ang matapang na humarap at sumagot sa mga mambabatas, Engineer Henry Alcantara, na inamin na siya ay nagsusugal. Siya ba yung lakay? Yes. Ito, gusto rin magsing-along ito. At number 27, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineer Office, Engineer Bryce Hernandez. The name sounds family. Ito yung napapasok sa opisina na naka-Ferrari, Lamborghini. Binanggit na mga pala nila yan, ano? At sabi ni Engineer Henry Alcantara, ito yung kasakasama yung nagkakasino na malakas tumaya. Nilaglag. Magninong yan. Nagninong ba yan? Magninong yan. Nakakaloka. Pero ito lang kayo pang number 28, DPWH Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership and Information Management Service, si Miss Maria Catalina Cabral. Hala? Kasama si Yusek Cabral, yes. Si Ateng. Ayan. Na nag-testify na sa Senado ito eh. Ayan, nagpa-coiffure pa ito. Oy, Ateng, ayan. Ganda-ganda ng ano mo, ha? Ayan, hawig mo na siya. Sabi ko dun sa kausap ko eh. Parang, sabi ko, attorney, wag na. Wag na, baka kung ano pa masabi mo. Next na. Sabi niya, parang hawig ka ako ni RC Munoz. RC Munoz. Hindi, mas hawig niya si Deborah Sun. Si RC kilala ko, isa hindi ko kilala. Si Deborah Sun. Mas matanda kasi yun kaysa kay RC. Kasama pala sa si Ateng. Ayan. Lookout bulletin lang naman. Lookout bulletin lang naman. 29, lakay, ikaw na. Ako na ba? Oo. 29, DPWH Project Director Flood Control Management Cluster. Ay, o nga pala, ha? Adlib ko lang. Ayan.
di ba nagtatanong ko kung di daw alam kung sino mga senador at congressman na nagre-request ng flood control project. Aba, ang nakakaalam niyan, ayan, si Yusek Cabral. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, si senador dyan, kita tayo sa Manila Hotel. Oh, yeah! Wow! Ganun kaya. Magla-lunch lang naman. Ikaw Lahat naman ng mga request, ayan, dumaan kay Yusek Maria Catalina Cabral. So, alam niya. Kaya kung pangalan ng mga senador at congressmen, nasa kanya yan. Senator Marcoleta. 29. Ang number 29, ito na yung lakay, di mo nabanggit pangalan niya. Si Ramon Ariola III, yung DPWH Director. Ramon Ariola III ba? Parang Cornelio Samaniego III lang. Ang ng number 30 natin, lakay, Director din ng DPWH, Internal Audit Service naman ito, si Luz de la Rosa. Number 31, DPWH OIC Regional Director, National Capital Region, Gerard Opulencia. Ala. At pang number... Kilala ko yan. Oo, lakay. Na-interview na rin natin to dito eh. Ang pang number 32, DPWH Regional Director, Region 3, si Roseler Tolentino. Wait, familiar to. Number 33, Officer in Charge, Office of the District Engineer, Bulacan 1st District Engineering Office, JJ Jason Hauco. At pang number 34, Chief Planning and Design Section, Bulacan 1st District Engineering Office, Norberto Santos. Ayan. Ba't may nawawalang isa rito? Alam ko 35 ito ha? Ba't binawasan mo Yuel? Ha? Yan, ito yung yung galing kay Senator Marcoleta. Ito ba kay Marcoleta yes, ito lang yung natin dahil ito yung pinablish niya. So, yan muna. Ayan. At ayon na sa ating bubit, ang Royal Director na itinago na ang kanyang mamamahaling sasakyan ay isa po doon sa binanggit namin kanina rito. Kaya napatigil ako So kung sino po yung mga RD dito, dapat narinig ninyo dahil iilan lang naman yung RD dito. Lakay, dalawa lang. Hindi ko akala yan, mahilig pala sa yun. Ayan. Tama, lakay RD, di ba? Hindi naman DE. Basta. So dalawa lang to. Ay, siguro maingay. Daming Eto mo na, report mo na. Kanina pa naghihintay si Brad, nakapagpabango na Ayan. National Expenditure Program hindi maaaring ibalik sa Malacanang, pero may mas mainam na paraan. Ayon kay Senator Ping Lacson. Aba, paano yan? Paano daw, Raymond? Aris number 28, Brad. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, hindi maaring ibalik ng Kamara de Representantes sa Malacanang ang 2026 National Expenditure Program o NEP matapos matuklasan na ito ay mangled o mga kadudadudang entries nito. Ito ang paniniwala ni Senador Panfilo Ping Lacson kasunod ng desisyon ng Kamara na ibalik ang NEP sa Department of Budget and Management dahil sa mga insertions na isinisisi sa mga congressmen. Para kay Lacson, ang mas mainam na option ay magsumiti ang DPWH ng kung tawagin ay errata sheets at idaan ito sa DBM para pag-aralan at nasa Kongreso na ang desisyon kung ito ay tatanggapin. Git ng Senador, hindi maaaring ibalik sa Malacanang ang NEP dahil ito ay budget proposal lamang. Hindi pa ito enrolled bill na para sa approval o line item veto ng Pangulo. Kasunod nito, nagpasalamat o binanggit ni Senator Ping Lacson na kapuna-puna yung mga nangyayaring insertion dahil binanggit nito na nung nanalo si Senate Minority Leader Tito Soto nitong katatapos na eleksyon, may tumawag daw na taga-DPWH sa kanyang staff at ang sabi ng taga-DPWH sa staff ni Senador Soto ay maari siyang magpalista ng mga insertions ngunit ito ay kanyang tinanggihan. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, Mayor. Sabi mo kay Senator Ping, parang nag-special na balita na siya. Sino ba yung DPWH na yan? Ayun nga yung tinatanong namin dito kay Sen Soto, Mayor, at yun ang ating baka susunod, baka makakuha din tayo ng informasyon kung sino-sino itong mga ito. So parang may confirmation na talaga na mismong mga taga-DPWH ay naglalako ng mga insertions. So
kasi nga mababantayan na yung BICAM. So ang gagawin nila, ipinasok na doon sa National Expenditure Program. Sabi kasi yung nilala ko, may kasampang Ferrari yan eh. Kaya isang opisyal dyan 10 Ferrari ha. Ayan, mantakin mo yan. Kaya pala ang daming Ferrari sa batasan. Buti wala na dyan yung buti wala na yung sikat na congressman dyan na ginagawang racetrack yung yung drive base. Congressman ulit yun? Ganun ba? Nakita ko nung zona may congressman ulit siya. Nakaupo ulit Mabantay sa mga gwardiya, baka gawing racetrack na naman yung driveway dyan Nakabalik pala. Sana naman tumino na. Baka na-rehab na. Ayan. Oo nga. Minsan may condominium dyan sa Ayala Nandun sa driveway, natulog. Kakaiba tama na ito kaya. Ayaw paabala dun sa mga gwardiya. Anyway. Sige, eto ang tanong ko, Raymond. Ngayong lumuluta ang pangalan ni Senator Chis. Ayan, ipapatawag mo ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Aba, yan ang ating alamin, Mayor. Bagamat nagbago yung lumutang yung pangalan, di ba yung nasulat na yun, lumabas na sa mga balibalita. May press con si si Senator Chis nagpaliwanag na tungkol dyan. So yun na yun. Tungkol dun sa kanilang pagkakaibigan. Hindi naman niya tinanggi na kaibigan niya yung si Mr. Lubiano at matagal na daw nilang political supporter yan at kaya hindi tago yung pagbibigay ng suporta niya. Kaya nakalagay doon sa SOSE yung Statement of Contributions and Expenditure na isinumiti sa Commission on Election. Akala ko sabi ni Senator Chis ba't di lang naman ako mula presidente hanggang barangay kapitan. Tumatanggap naman ng campaign fund. Ngayon, depende kung dineclare nila sa papel. Nakadeclare. Pag hindi na nakadeclare yan, sinubi na yan. Ayan. Yun na nga ang problema. Idugtong ko na rin, Mayor at Sister El, dahil nagpalabas may bagong pinirmahan si Senate President Chis Escudero na subpina 5 kontraktor at 3 taga-DPWH. Ang mga ito ay mauobliga na sila ay humarap sa September 8 hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito sina Darcy Kemel Respicio ng Darcy and Anna Builders, Sally Santos, ito yung SYMS, Pacifico Discaya II ng Alpine Omega, ito yung asawa ni Ate Sara Discaya, si Maritoni Meligrito ng Elite General Contractor and Development Corporation, Edgardo Sagum, yung Edma Reconstruction and Trading, Engineer JP, ito yung mga taga-DPWH na kuto-kuto ng casino. Sabi ni Engineer Alcantara, ito si Engineer JP Mendoza, Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer Juanito Mendoza na mga parehong dating taga-Bulacan First Engineering District Office. Mula sa Senado, ito si RH20, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpas. Ayan, nasa binasa namin ni Sister L. Nasa request for lookout bulletin mula kay Senator Marcoleta. Mula sa Kongreso, ano ang latest? Ang Kamara naman handang mag-overtime sa halip na talakayin ang maraming questionableng probisyon ng 2026 National Expenditure Programs. Ano naman Sino naman nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, handa ang Kamara na mag-overtime sa pagtalakay sa panukalang 6.793 trillion pesos na 2026 the national budget kahit hindi sila mag-break ngayong Oktubre hanggang Nobyembre. Ito ay sa gitna ng rekomendasyon ng mga party leaders sa Kamara na ibalik sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program para malinis mula sa mga questionableng budget entries. Ang kay House Deputy Speaker Janet Ganin, sanay ang mga kongresista magtrabaho na magdamag tuwing budget season at pwedeng isakripisyo ang recess kung kinakailangan. Sabi ni Ganin, masakit kung pipilitin lang
himayin ang budget dahil hindi naman sila lubusang may patutupad. Ang oversight powers ngayong napakarami daw na hindi maipaliwanag na insertions. Narito si House Deputy Speaker Janet Garin. And that is why the decision of majority of the members of Partido Lakas was to talk to other party leaders and request the Speaker to return the budget to the Department of Budget and Management so that we can have a clear signal and a clean slate. Doon ka magsisimula sa alam mo kung nasaan ang babaguhin at sila mismo alam na nilang may problema baguhin na nila. Dagdag pa ni Garin kung mas maagang natukoy daw ng DBM ang mga mali at tinanggal na hindi maipaliwanag na insertions, mas mabilisan ang natapos ang kanilang deliberasyon. Isa sa mga binanggit ni Garin ang ilang misallocation gaya ng halos 1 billion pesos na pondo ng Department of Health na sa halip na mapunta sa zero balance billing ng ospital at rural health units, inilaan umano sa pagpapaganda ng mga opisina. Una rito, sinabi ni House Deputy Speaker Ronnie Puno, partikular na nakakitaan ng serious and systematic anomalies ay ang budget ng Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Agriculture at ang Department of Public Works and Highways para na naman sa flood control projects. Ako si Milcreg Gunahan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hala, daming departamento ha? Pwede ba buwagin ang gobyerno? Daming bayan. Hay, nako. Hi buhay. Oras, Sister L. 9:57. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Naku, Ma'am Glory, makinig ka ha. Yun daw mga nawawalang dinukot at pinatay noon dahil sa war on drugs ng Duterte administration ay posibleng sa Taal Lake itinapon. Oh my God. Hala. Ayon kay Napolcom Commissioner Kalinisan. Hala. Totoo ba yan? The order is dead or alive. Arrest number 5. Val Gonzalez, please come in. Val. Mayor at Sister L, hindi malayong sa Taal Lake din ang ginawang tapunan ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killing dahil sa illegal na droga. Ito ang pahayag ni Napolcom Commissioner Rafael Vicente Kalinisan kasunod ng paglutang ng dalawang ina na kapwa inabdak ang kanilang mga anak at nawawala pa rin 4 na taon nang nakalilipas. Kapwa nagsampa ng kasong administratibo ang dalawang nanay laban sa 4 na mga pulis na itinuturong may kinalaman sa pagkawala ng kanilang mga anak. Batay sa rekord ng Napolcom, ang 4 na inirereklamo kahapon ay kabilang sa 12 mga pulis na pinatawan ng 90 days preventive suspension nitong nakalipas na August 4 dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng missing Sabongeros. Dahil dito ayon kay Commissioner Kalinisan, hindi na ito katanggap-tanggap dahil sa dami ng pinatay at itinapon sa Taal Lake. Narito at pakinggan natin si Commissioner Kalinisan. Discount yung posibilidad na yan. In fact, pag nag-usap kami ni SOJ, ibang numero ang sinisilip din ho namin So, totoo, kaya importante ho talagang malaman ho ang buong katotohanan dito. Kasi kailangan ako ng sagot ng taong bayan. Bukod sa dami ng taong nawala, saka yung paraan na paano sila nawala. At paraan na para silang baboy na tinapon na lang sa lawa. Hindi ko katanggap-tanggap po ito. Patay dun sa salaysay ni whistleblower Julie Dondon Patidongan, aabot sa 108 ang bilang ng mga itinapon sa Taal Lake at 34 dito ay mga missing Sabongeros. Dun sa sinabi kanina ni Commissioner Kalinisan, higit pa sa bilang na itong kanilang tinitingnan kapag sila'y magkausap ni Justice Secretary Oying Remulla. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Naku, lumalalim ha. Ayan, Kuyang Dr. Justin Camayo, birthday mo pala ngayon ha. Happy birthday Kuyang Doc Justin Camayo. Binabati ka ng Lausi Golf Group dyan sa Intramuros. Colonel Bon Castillo, happy birthday. At si Nori de la Cuesta ha. Birthday pala ngayon. At syempre, si Mr. Mayor General Elmer Soria ng San Marcelino, Zambales. Binabati naman Mr. sa PMA Sandigan,
82. Your business is our business. Pero sandali lamang, Miss Sophia, batiin natin itong mga nanonood sa atin, nakikinig. Si Kuyang Rodan Deliso, oy, si Kuyang Judge Saboy at Mapili, ha? Ayan, Kuyang Tony Lara, pakibati daw na happy birthday. Si Kuyang Jeffrey Retreta, ayan, ang hepe ng Lasam Cagayan. At binabati natin si Kuyang Briggs Quijada. Oy, Attorney Orlando D. Ayan, Judge Berna Cabiles Torneros. Captain Benji Escobar, ang ating eye in the sky. Sino daw yung taga DPWH na yan? Dami nagtatanong. Kuyang Boyeng Contribida, happy birthday. Birthday mo yung Kuyang. Aba, si Kapitan Els Bartolome. Aba, si Rex Kayanong, Kapitan. Nagparamdam Siya daw ang magkakarwas na aking Rolls Royce. Marami nang gustong maging driver mula kayo. Yes, Mr. Michael is my guy. Nasa hall number 18 na raw sila ni Tisoy. Aba naman, hello, Ninong MG. Ayan, bossing Cesar Lee. Ayan, morning. Maraming salamat po sa paghatak sa aking Ferrari. Ay, pero alam mo, Lakay, yung magkapatid na binabanggit mo pala kanina sa binasa natin, itong Legacy Construction Corporation, may nag-message yung bubwit mo. Ano sabi? Magkapatid pala ito, mga taga Bacolod, Lakay. Itong si Alex Abelido at Raymond Abelido. Siya ba yung medyo chubby na may kasamang batang-batang chiching? Hindi ko ma-recall na kayong tsura pero Ito mga ba taga yung Bacolod. Ito ba yung may sa Amerika? Ayan, may properties. Morning, Ramil Tisoy Oliveros, parang Mandimbahakan. Uy, Attorney Rodil Miliado, ha? Balik ka na sa DPWH. Ayan. Mar Urbano, o Dr. Well Aguila, ayan, Kuyang Dado Milagrito. Uy, Jomay Parroco. Ayan, tama, sabi ni magkapatid nga daw. GM Jan Rubiato, good morning. Attorney Sherwin Enriquez. At Kuyang Noble Doming de Asis, John Payong Ayong, ayan, gusto rin niya magkaroon ng Rolls Royce na payong, ayan. Pakibatin happy birthday si Ruby Navarro Payong Ayong, ayan, my love, sabi niya, ha? At binabati natin siyempre si Bes Zamora at marami pang iba. Showbiz tuloy. Sa ating balitang negosyo, Lakay, 2 mataas na opisyal ng Bangko Sentral, tanggal sa serbisyo dahil Lakay sa ghost employees. Pati ba naman Bangko Sentral ng Pilipinas may ghost employees? Diyos ko. Grabe naman to. Ang laki-laki na ng sweldo nyo dyan 1 million, isang buwan may ghost employees pa Lakay, kayo. pwede ba ako makapasok ng BSP? Magtutur lang ako. Kaya nga. Gusto ko makita paano ginagawa yung pera. Doon sa Quezon City yan. QC pala yung ginagawa lang. Alamin natin ang balitang negosyo. Update mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Sofia Gans. Sofia. Tinanggal sa serbisyo ang 2 supervisor ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sangkot sa ghost employee scandal noong nakaraang taon. Pinatawan rin ng maximum penalties ang 2 opisyal na napag-alamang sangkot sa pamimeke ng attendance records ng 4 na tauhan ng BSP. Kabilang sa maximum penalties ang pag-forfeit sa kanilang retirement benefits, pagkawala ng kanilang civil service eligibility, permanenteng diskwalifikasyon sa paghawak ng public office at barred o pinagbawalang kumuha ng civil service exam. Naging dahilan din ang naturang insidente ng pagbibitiw ng 2 miyembro ng Monetary Board ng BSP noong Hunyo ng nakaraang taon dahil sa pagkakasangkot rin sa pag-hire ng ghost employees. Nagugat ang kaso sa pagkakatanggal sa 4 na tauhan ng BSP noong Nobyembre taong 2023 dahil sa falsifikasyon sa kanilang time records na na-validate ng kanilang mga supervisor. Para maiwasan na ulit ang ganitong kaso, magsasagawa ang bangko ng mas istriktong training para sa mga supervisor, digitalization ng attendance, mas malakas na whistleblower program at pagtatalaga ng ethics committee na pamumunuan ng Deputy Governor. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 3 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sofia Gans. Grabe mga taga Central Bank. Ano lang ka na sweldo? May ghost employees pa. At yan ang kaba natin palatuntunan ng damdaming bayan. Standby Boy Gonzales, ha? Ayan. May nagrarally na po sa harapan ng tanggapan ng DPWH. Huwag kayong magrally, huwag yung susunugin, ha? Huwag kayong gagaya sa mga taga-Indonesia, ha? Ano lang, peaceful rally lang.
Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister Elaine Apity. Stay safe. God bless. Wonder Woman, Operasyon Tulong, susunod na Miss May Binauhan. Bye-bye. See what I got you. You're gonna love Christmas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion